Nung mas bata ka pa, simple lang ang lahat. Madaling uminit ang katawan, mabilis ang daloy ng lakas, at kahit sa larangan ng paglalambingan, may sigla, may gana, may init. Pero ngayon, tahimik. Hindi lang katawan ang nanahimik, kundi pati koneksyon. Yung dating haplos na nagpapakilig sa gabi, ngayon parang paalam na lang sa isang bagay na minsang naging mahalaga. At habang lumilipas ang taon, napapansin mong hindi lang lakas ang unti-unting nawawala. Pati init ng damdamin, pati sigla sa pagbangon, pati pagiging malapit. Pero teka, bakit tila ang mundo tahimik na tinatanggap ito na parang normal lang? Parang bahagi lang ng pagtanda ang pagkawala ng init, ng gana, ng koneksyon. Totoo ba na kapag 60 taon, dapat tanggapin na lang natin ang paglamig ng katawan at damdamin? Hindi kaya may mas magandang paraan? Kaibigan, kung nararamdaman mo ang sinasabi ko, hindi ka nag-iisa. Marami tayong mga kababayan na lampas 60 ang unti-unting nakadarama ng layo, hindi lang sa sarili, kundi minsan sa taong mahal nila. May mga asawang magkasama sa isang bubong pero parang may pader sa pagitan. May mga lalaking pakiramdam ay wala ng kakayahang magpahayag ng init. May mga babaeng tahimik na nagtataka, bakit parang ako na lang ang humahawak? Ako na lang ang nag-aalaga? Pero alam mo bang ang katawan ay hindi sumusuko basta-basta? Hindi ito biglang nalalanta. May mga paraan para muling gisingin ang init, para ibalik ang daloy, ang lakas, ang tibok na minsang malakas at buhay. At hindi mo kailangan ng mahal na gamot, hindi mo kailangan ng reseta. Ang kailangan mo lang ay prutas. Oo, tama ang narinig mo. 6 na simpleng prutas, 6 na biyayang galing sa kalikasan, ang maaring bumaligtad sa akala mong hindi na mababawi. Sa bawat isa sa kanila, may taglay na kakayahang gisingin muli ang iyong katawan, hindi sa paraang magulo o marahas, kundi tahimik, banayad, pero malakas. At kung iniisip mong, para sa akin pa ba to? Ang sagot ay isang matatag na oo. Dahil ang init, ang sigla, at ang koneksyon ay hindi para lang sa kabataan. Ito'y para sa lahat ng may pusong handang magmahal, kahit pa may puting buhok na. Para sa lahat ng hindi sumuko sa paniniwalang may pag-asa pa. Para sa iyo. Ngayong araw na ito, samahan mo ako. Isang makapangyarihang lakad ito, isang paglalakbay pabalik sa lakas ng iyong katawan at sa init ng iyong damdamin. Malalaman mo kung anong mga prutas ang tahimik pero makapangyarihang kumikilos sa loob ng iyong katawan. Paano sila tumutulong sa daloy ng dugo? Paano nila binabalik ang kumpiyansa? At paano nila muling binubuhay ang init ng pagkatao? Kahit pa matagal mo na itong iniwan o iniwang akala mong wala nang babalikan. At kung bago ka lang sa kanal na ito o matagal mo na akong sinasamahan, hayaan mong anyayahan kitang mag-abot ng kamay. Mag-subscribe ka muna ngayon at pindutin ang bell. Hindi bilang tagasunod, kundi bilang bahagi ng isang pamayanang nagbibigay ng pag-asa, lakas at karunungan sa bawat ginintuang edad na tulad mo. Dahil dito, hindi ka nag-iisa. Isang ubas tahimik, pero makapangyarihang daloy. Kung minsan, hindi mo na kailangang sumigaw para marinig ka. Ganyan ang pulang ubas. Wala itong ingay, wala itong matapang na amoy o matulis na lasa. Pero sa loob nito, isang lakas na tahimik na kumikilos. At para sa mga tulad nating lumampas na sa edad na 60, minsan ang mga ganitong simpleng bagay ang may pinakamalalim na epekto. Kilala mo ba si Mang Rodolfo? Dating tricycle driver sa Maynila, 71 taong gulang. Malakas pa rin ang katawan pero ang sabi niya sa akin, parang may kulang, Doc. Hindi ko na madama yung dating ako. Hindi niya sinasabi ng direkta, pero dama ko ang ibig niyang sabihin, hindi lang lakas ng katawan ang nawawala, kundi pati kumpiyansa, sigla at init sa loob. Nagsimula kaming baguhin ang kanyang umaga, hindi gamot, hindi supplement, isang simpleng tasa ng pulang ubas araw-araw.
Bakit ubas? Dahil ang ubas, lalo na ang kulay pula, ay may taglay na isang makapangyarihang sangkap, resveratrol. Ang resveratrol ay isang natural na antioxidant na tumutulong para sa kalusugan ng ating mga ugat. Hindi lang basta healthy, ito ay tunay na sumusuporta sa pagbuka ng mga ugat, nagpapaluwag sa daluyan ng dugo, at nagpapalakas ng nitric oxide sa katawan. At ano ang papel ng nitric oxido? Ito ang molekulang nagpapaluwag sa daluyan ng dugo, lalo na sa ibabang bahagi ng katawan. Kung iniisip mo kung anong koneksyon nito sa init, malinaw. Kapag mas maganda ang daloy ng dugo sa pelvic area, mas nagiging maayos ang pakiramdam, mas gumagana ang natural na tugon ng katawan, at para sa mga lalaki, mas tumatagal, mas matatag ang ereksyon. Hindi ito tungkol sa milagro, hindi ito biglang balik sa edad 30. Pero makalipas ang 3 linggo, bumalik si Mang Rodolfo at ngumiti habang sinasabi, "Dok, yung asawa ko ngumiti rin. Wala nang kailangang ipaliwanag. Ang ubas ang nagsalita para sa kanya." Ang regular na pagkain ng pulang ubas ay pinapakita sa ilang pag-aaral na tumutulong sa hormonal balance, vascular flexibility, at kahit sa mood regulation. Pero ang tunay na epekto nito ay hindi lang sa katawan, kundi sa kumpiyansa. Sa simpleng kaalaman na kaya mo pa pala, may gumagana pa pala, hindi pa pala tapos. Sa mga kababaihan, may benepisyo rin ito. Ang resveratrol ay nakatutulong sa vascular sensitivity, lalo na sa pelvic area. Ibig sabihin, kahit ang mga babae ay nakararamdam ng mas maayos na daloy, mas ginhawa at mas emosyonal na koneksyon, hindi lang pisikal kundi buong karanasan. At hindi mo kailangang gumastos ng malaki, hindi mo kailangang bumili ng imported na supplement. Ang ubas ay nasa palengke, nasa grocery, nasa kamay mo na kung nanaisin mo lang. Alam kong mahirap minsan maniwala na may silbi pa ang mga simpleng bagay. Pero ang katawan mo, kung bibigyan mo ng tamang sustansya, ay hindi mo kailangang pilitin. Kusang babalik ang daloy, kusang bubukas ang pinto ng kumpiyansa. Kung may matutunan man tayo sa pulang ubas, ito'y simple. Minsan ang lakas ay hindi sumisigaw. Nananatili lang ito sa tahimik na biyaya ng kalikasan. At sa bawat butil ng ubas, may taglay na paalala. Na ikaw ay may karapatang muling maramdaman ang sigla at init ng buhay. 2 sereza, ginhawa, init, at ang tahimik na kislap ng puso. Hindi laging halata sa labas, maayos siyang manamit. Laging may bit-bit na pamaypay. Tahimik lang kung makipag-usap. Si Aling Faye, 67 taong gulang, dating guro sa pampublikong paaralan. Maayos ang kanyang pang-araw-araw, may pensyon, may munting garden, may asawang kasama pa rin sa bahay. Pero ang tanong niya sa sarili, gabi-gabi bago matulog ay ito, bakit parang wala na akong maramdaman? Hindi ito sakit, hindi ito karamdaman. Ito'y tahimik na pagkawala ng emosyonal na init. Yung dating kilig sa paghawak, yung simpleng paglalambingan bago matulog, parang unti-unting naging bahagi ng nakaraan at hindi ng kasalukuyan. Nang mapag-usapan namin ang tungkol sa seresa o cherry, hindi siya agad naniwala. "Prutas lang yan, diba?" sabi niya. Pero sa likod ng kanyang pag-aalinlangan ay may maliit na tanong. Paano kung totoo? Cherry, maliit, mapula, malambot. Para bang wala naman itong epekto, pero sa katawan, ito'y may taglay na anthocyanins at natural na melatonin. Hindi lang pampaganda ng tulog ang melatonin. Ito'y tumutulong sa pag-relax ng blood vessels, nagpapababa ng stress, at nagpapalakas ng daloy ng dugo sa buong katawan. Kasama na ang mga lugar na mahalaga sa emosyonal at pisikal na intimacy. Sa mga lalaki, ito ay tumutulong sa nitric oxide production o tulad ng ubas. Pero ang tunay na lakas ng cherry ay nasa emosyonal na bahagi. Para sa mga kababaihan, ito'y nagbibigay ng mas maayos na sirkulasyon sa pelvic area.
Mas kaunting panunuyo, mas malaking ginhawa, at higit sa lahat, mas bukas na damdamin. Pagkaraan ng ilang linggo, bumalik sa akin si Aling Fe. Parang natatandaan ko na uli kung anong pakiramdam ng maging babae. Mahina niyang sabi. Hindi niya kailangan ng detalyeng paliwanag. Pero ang sinasabi niya ay mas malalim, may bumalik. Hindi lang sa katawan niya, kundi sa relasyon nila. Ang cherry ay hindi milagro, hindi ito gamot, pero ito'y tulay, isang tulay pabalik sa init, sa ginhawa, sa koneksyon. Hindi ito sumisigaw, pero sa bawat kagat, sa bawat kutsara ng cherry sa gabi, habang nagpapahinga, para kang binubulungan ng katawan mo na, nandito pa ako, buhay pa ako, handa pa akong magmahal. Alam kong sa panahong ito, marami sa inyo ang tahimik lang. Walang sinasabi, pero ramdam na ramdam ang kakulangan, parang may nawawala. At kung isa ka sa kanila, marahil ito na ang sagot. Kung naramdaman mo na rin ang ganitong pakiramdam, ibahagi mo sa comment section sa ibaba ang sagot mo sa tanong na ito. Anong simpleng bagay ang gusto mong bumalik sa relasyon ninyo? Baka ang sagot mo ang makapagpagaan sa loob ng isa pang senior na kagaya mo. Maraming salamat din sa mga nagbabasa at tumutugon. Binabasa namin lahat ng komento nyo. 3 pakwan ang tahimik na pampagana ng kalikasan. Sino ang mag-aakala na ang prutas na madalas mong makain tuwing tag-init, ang pakwan ay may taglay na kakayahang muling magpasiklab ng sigla sa katawan ng mga kalalakihang lampas 60? Sa unang tingin, ang pakwan ay prutas lang na matubig, matamis, pampalamig. Pero sa likod ng malutong nakagat at makatas na laman nito, may sangkap na tahimik pero makapangyarihang kumikilos sa loob ng katawan, L-citrulline. Ang L-citrulline ay isang natural na amino acid na tumutulong sa produksyon ng nitric oxide, isang molekulang mahalaga sa pagluwag ng mga ugat at daloy ng dugo sa buong katawan. At kung titingnan mo kung saan unang naapektuhan ng pagtanda ang sirkulasyon, hindi ito sa ulo o kamay, kundi sa ibabang bahagi ng katawan ng lalaki. Ang masamang balita, habang tumatanda ang lalaki, nababawasan ang kakayahan ng katawan na gumawa ng nitric oxide. Ibig sabihin, lumiliit ang supply ng dugo sa bahagi ng katawan na pinakakailangan ito sa mga sandaling nais mong ipakita ang pagmamahal sa kilos, hindi lang sa salita. Pero ang magandang balita, sa bawat kagat ng pakwan, may dumadaloy na banayad na lakas, isang tuloy-tuloy na pagsuporta sa iyong ugat, sa iyong confidence, at sa iyong ability na muling damhin ang init ng isang koneksyon. Ang citrulline mula sa pakwan ay tinatawag na natural Viagra sa ilang mga pag-aaral. Hindi dahil sa bilis ng epekto, kundi dahil sa pagiging ligtas, banayad at hindi agresibo. At ang pinakamagandang bahagi, walang side effects, walang pressure, walang takot. Ayon sa isang pag-aaral mula sa University of Texas, ang mga kalalakihang regular na kumain ng pakwan ay nagpakita ng mas pinahusay na erectile hardness score, mas malakas na sirkulasyon, at mas mataas na kumpiyansa sa sarili. Hindi ito usaping kabataan, kundi usaping pagpili sa sarili mong kagalingan kahit sa edad mo ngayon. At hindi lang ito para sa lalaki. Ang vasodilasyon na dulot ng pakwan ay nakatutulong din sa kababaihan. Mas mahusay na daloy ng dugo sa pelvic region ay nangangahulugan ng mas malaking ginhawa, mas magandang pakiramdam, at mas bukas na emosyon sa mga sandali ng pagiging malapit. Sa kulturang Pilipino, madalas ay nahihiya tayong pag-usapan ng ganitong mga bagay. Pero ang katotohanan, ang pagtanda ay hindi dahilan para isantabi ang init, ang paglalambingan o ang simpleng kasiyahan sa pagiging malapit sa taong mahal mo. Ang pakwan ay prutas ng mga alaala, ng tag-init, ng bakasyon ng kabataan. Pero ngayon, ito'y prutas rin ng panibagong sigla. Hindi mo kailangang bumalik sa dati mong edad. Ang kailangan mo lang ay ipaalala sa katawan mo na kaya pa nito,
At sa bawat kagat ng pakwan, yan ang ginagawa mo. Sa susunod na makakita ka ng makatas na hiwa ng pakwan sa palengke o sa mesa mo, tingnan mo ito hindi lang bilang pagkain. Tingnan mo ito bilang pampagana, pampalakas at paalala. Hindi pa huli ang lahat para muling maramdaman ang tibok ng damdamin. 4 na cranberry, tahimik na tagapagtanggol ng koneksyon. May mga sandali sa buhay na hindi lang lakas ng katawan ang sinusubok, kundi ang tibay ng relasyon. Lalo na kapag lumalalim na ang edad, may mga bagay na hindi na gaanong napag-uusapan. Tahimik na discomfort, madalas na pag-ihi, panunuyo, pakiramdam ng pagiging malayo kahit magkatabi. Dito pumapasok ang cranberry, isang maliit na prutas na tila hindi pansinin. Pero sa loob ay may dalang lakas na hindi agad nakikita. Ang cranberry ay kilala sa buong mundo bilang natural na tagapangalaga ng urinary system. Pero hindi lang ito tungkol sa ihi o sa pantog. Ang totoo, ang kalusugan ng ating mga bato at daanan ng ihi ay direktang nakaaapekto sa init ng katawan, sa gana, at sa tibay ng koneksyon sa relasyon. Paanong nangyayari ito? Habang tumatanda, humihina ang ating kidney function. Kapag ito'y nangyari, mas maraming toxins ang naiipon sa dugo. Bumabagal ang sirkulasyon, nagkakaroon ng pamamaga sa mga lugar na konektado sa pelvic region. At dahil dito, maraming senior ang nakararanas ng pananakit tuwing pagiging malapit. Kawalan ng gana, madaling pagkapagod, pagkabawas ng sensitivity. Para sa kalalakihan, direktang naaapektuhan ang ereksyon kapag mababa ang kidney performance. Hindi ito agad nararamdaman sa unang taon, pero unti-unting lumalabo ang dating matibay na kumpiyansa. Para sa kababaihan, ang urinary issues ay madalas na uuwi sa iritasyon, panunuyo at discomfort na sa duloy nagiging hadlang sa emosyonal na pagiging bukas. Ang cranberry ay may taglay na proanthocyanidins, isang uri ng antioxidant na tumutulong maglinis ng urinary tract at magbawas ng pamamaga. Kapag malinis ang daanan ng ihi, gumaganda ang overall pelvic circulation, at kapag malaya ang daloy ng dugo sa masilang bahagi ng katawan, mas lumalakas ang pakiramdam ng pagiging buhay, buo at konektado. Isipin mo, ang isang dakok ng cranberry araw-araw ay parang tahimik na tagapagbantay. Pinoprotektahan nito ang mga parte ng katawan na hindi mo palaging iniisip, pero malalim ang epekto sa kung paano ka magmahal at tumanggap ng pagmamahal. May ilang mag-asawa na nagsabi sa akin, "Doc, hindi namin alam na ang prutas na ito pala ang sagot." Hindi dahil naging milagroso ang lahat, kundi dahil nawala ang balakid. Yung sakit, yung iritasyon, yung tensyon, unti-unting nawala. At mula roon, kusang bumalik ang koneksyon. Hindi mo kailangan ng tableta. Hindi mo kailangan ng mahal na therapy. Minsan, ang kailangan mo lang ay isang simpleng pangangalaga sa sarili. Dahil kapag mas komportable ka sa sarili mong katawan, mas nagiging bukas ka sa taong mahal mo. Cranberry ang tahimik na bantay. Hindi ito nagsisigaw ng epekto. Pero sa bawat araw na kasama mo ito sa iyong almusal, ensalada o juice, para kang binubulungan, inaalagaan kita. Para muling bumalik ang sigla at manatiling malapit ang loob. 5 papaya, sigla, hormona o isang bagong simula. Sa unang tingin, si Mang Temyong ay parang wala nang hinahanap pa sa buhay. Tahimik, maayos magsalita, dating pastor, may asawa, may mga apo. Pero noong pumasok siya sa klinik, dala niya ang isang mahiyain pero malungkot na tanong. Normal po ba na parang ayokong lumapit sa asawa ko? Hindi niya sinabing may sakit siya. Wala ring pisikal na reklamo. Pero sa likod ng kanyang tanong ay may tinig na nanghihina. Hindi dahil sa katawan, kundi dahil sa confidence. Parang hindi na ako karapat-dapat, parang hindi na ako buo. At alam mo bang ang pakiramdam na iyon ay hindi bihira sa mga kalalakihan lampas 60? Sa pagtanda,
Bumababa ang natural na produksyon ng testosterone, isang hormone na may malaking papel sa enerhiya, emosyonal na lakas at sagana rin sa pagiging malapit. Kapag kulang ang hormone na ito, kahit maayos ang kalagayan ng puso o baga, ang katawan ay nagiging mabagal, madaling mapagod, at unti-unti lumalayo sa partner na minsang sobrang mahalaga. Pero dito pumasok ang isang simpleng prutas, papaya. Hindi ito supplement, hindi ito mahal. Pero ang laman ng papaya ay may taglay na enzymes tulad ng papain na tumutulong sa panunaw at pagbawas ng pamamaga sa katawan. At higit pa roon, ang papaya ay mayaman sa vitamina A, C, E, mga antioxidant na nakatutulong sa hormonal health. Pero ang pinakakakaiba dito, ang potential nito sa pagsuporta sa natural na testosterone regulation. Isinama namin ito sa pagkain ni Mang Temyong. Hindi force, isang tasa ng papaya tuwing umaga. Minsan nilalagyan ng kaunting yogurt. Minsan hinahalo lang sa lugaw. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik siya, nakangiti. Dok, yan. Nagulat ako, bumabalik yung lakas ko at parang gusto ko na uling yakapin si Mrs. Hindi niya kailangan ipaliwanag. Sa simpleng pananalita, alam mong bumalik ang kumpiyansa. Ang papaya ay tumutulong hindi lang sa hormonal balance, kundi sa overall circulation. Pinapabuti nito ang flexibility ng mga ugat at tumutulong maghatid ng oxygen-rich blood sa buong katawan, kabilang na ang mga bahagi na konektado sa pagiging malapit. Para sa kababaihan, ang papaya rin ay tumutulong sa pagbalance ng estrogen levels, nagpapabuti ng pelvic circulation at nagbabawas ng panunuyo o discomfort. Ibig sabihin, ang prutas na ito ay hindi lamang para sa kalalakihan, kundi para sa magka-partner na gustong muling kumonekta sa isa't isa. Sa panahon na uso ang mabilisang solusyon, ang papaya ay paalala na minsan ang dahan-dahang pagbabalik ng sigla ay mas totoo at mas pangmatagalan. Hindi nito binubura ang edad, pero tinutulungan kang maramdamang buhay ka pa. Kung minsan hindi mo kailangan ng reseta, kailangan mo lang ipaalala sa katawan mo na hindi pa ito tapos. At tulad ni Mang Temyong, baka ikaw rin kapag piniling kumain ng tama, gumalaw ng konti at ngumiti ng buo, ay muling makaramdam ng siglang akala mo'y nawala na. 6 na granada, ang prutas na bumubuhay muli sa pakiramdam ng pagiging buhay. Si Aling Delia, 72 na, 5 taon ng balo, 2 anak sa ibang bansa at isang lumang bahay na minsang puno ng tawanan, ngayon ay puno na lang ng alaala. Pero kahit ganito, si Aling Delia ay hindi ang tipikal na nanay na nagkulong sa lungkot. Araw-araw siyang nagdidilig ng halaman, naglalakad ng ilang minuto tuwing umaga at paminsan-minsan nakatitig sa lumang larawan nilang mag-asawa. Tahimik lang, pero may hinahanap. Hindi na ako naghahangad ng kung anuman, Dok, sabi niya. Pero minsan, iniisip ko, posible pa kayang makaramdam uli ng sigla? Hindi niya sinabing init, hindi rin niya ginamit ang salitang paglalambingan, pero sa pagitan ng mga salitang iyon, malinaw ang tanong. Posible pa ba ang buhay na may koneksyon kahit ako na lang mag-isa? Dito ko'y pinakilala ang granada, isang prutas na hindi niya ganong pinapansin noon. Mas mahirap kainin kaysa saging, biro niya. Ngunit nang marinig niya ang mga benepisyo, tila may liwanag na muling sumindi sa kanyang mga mata. Ang granada o pomegranate ay tinaguriang fruit of life sa ilang kultura. At may dahilan kung bakit. Mayaman ito sa polyphenols at punikalagin na tumutulong sa blood vessel dilation. Tumataas ang blood flow sa buong katawan, lalo na sa pelvic region. Ayon sa ilang pag-aaral, may positibong epekto ito sa testosterone at estrogen regulation. Pinapalakas nito ang libido, pinapababa ang stress, at pinapabuti ang emosyonal na responsiveness. Para kay Aling Delia,
Hindi ito tungkol sa pagbabalik ng kabataan. Ito ay tungkol sa pakiramdam na buhay pa rin siya, buo pa rin siya, at may kakayahan pa ring magmahal, tumawa at makaramdam. Ininom niya ang katas ng granada araw-araw. Minsan may halong tubig, minsan nilalagay sa fruit bowl. At pagkalipas ng 3 linggo, tinawagan niya ako. "Doc, hindi mo ako pinangakuan ng milagro, pero parang may nagising sa akin." Mula noon, napansin niyang mas mahimbing ang tulog niya, mas malakas ang kanyang hakbang, at mas madalas siyang ngumiti kahit mag-isa sa bahay. Hindi niya kailangang may katabi para maramdaman ang init dahil nagsimula ito sa loob niya mismo. Ang granada ay hindi lang para sa may partner. Ito'y para sa lahat ng gustong muling maramdaman ang lakas, init at kumpiyansa sa sariling katawan. Para sa mga kalalakihan, ito'y tumutulong sa sustansyang kailangan para sa maayos na sirkulasyon at hormonal drive. Para sa kababaihan, pinapabuti nito ang daloy ng dugo sa pelvic region, binabawasan ang panunuyo at pinapalambot ang damdaming matagal ng pinatigas ng pagkalungkot. Hindi mo kailangan ng relasyon para maramdaman ang init. Minsan sapat na ang isang mangkok ng granada, isang baso ng katas at isang desisyong alagaan ang sarili mo muli. Dahil sa dulo ng lahat, ang init ay hindi lang galing sa ibang tao. Madalas nagmumula ito sa pagpapahalaga mo sa sarili mong kabuuan. At si Aling Delia, ngayon hindi na lang siya basta naglalakad. Nakangiti siyang naglalakad. Dahil ang sigla minsan nagsisimula sa isang butil ng prutas at sa isang paalala, karapat-dapat ka pa rin. Bonus, pagpapatawad sa sarili. Lihim ng pagbabalik ng init. May mga pagkain na nagpapainit ng katawan. May mga prutas na nagpapasigla ng daloy ng dugo. Pero alam mo bang may isang bagay na mas makapangyarihan pa kaysa sa lahat ng yon? Isang bagay na hindi mo mabibili sa palengke, hindi mo mailalagay sa plato, hindi mo rin basta-basta malulunok ang pagpapatawad sa sarili. Oo, maaaring simple pakinggan, pero sa dami ng nakakausap kong matatanda, isa ito sa pinakamahirap nilang gawin, hindi dahil ayaw nila, kundi dahil matagal na nilang tinitiis ang bigat ng tahimik na pagkukulang sa sarili. Karamihan sa atin, habang tumatanda, dumarami ang pagsisisi. Bakit hindi ko naalagaan ang katawan ko noon? Bakit hindi ko binigyan ng sapat na oras ang asawa ko? Bakit ako naging malamig o masyadong mapag-alala o tahimik? At sa bawat tanong, mas lumalalim ang puwang sa pagitan ng sarili mo ngayon at ng dating ikaw. Ang resulta, kahit pa kumain ka ng ubas, cherry, papaya o granada, kahit pa malakas pa ang katawan mo, kung hindi mo pinapatawad ang sarili mong humina, nagkamali o naging marupok, hindi rin babalik ang init. Dahil ang init ay hindi lang nagmumula sa pagkain, hindi lang sa hormones, hindi lang sa tamang sirkulasyon. Minsan nagsisimula ito sa pagbitiw. Sa pagbitiw sa mga sana, sa mga dapat, at sa mga kung pwede lang ulit. Isa sa mga pasyenteng nakausap ko ay si Mang Celso, 74. Tahimik lang siya nung una. Malakas pa katawan niya, pero may malalim na lungkot. Hindi ko na kayang tumingin sa mata ng asawa ko, sabi niya. Alam kong maraming taon ko siyang pinabayaan. Ngayon na gusto kong bumawi, parang huli na. Pero hindi huli ang lahat. Ang unang ginawa namin ay hindi pag-inom ng supplement, hindi pagkain ng bagong prutas. Ang unang hakbang niya, isang simpleng pangungusap, pinapatawad kita Celso. Hindi madali, walang musika, walang palakpakan. Pero sa puntong iyon, nagsimulang gumaan ang katawan niya. At kasunod niyon, ang pagnanais na muling maging malapit. Sa asawa niya, sa sarili niya, sa buhay mismo. Kaibigan, baka ikaw rin ay may bit-bit. Hindi ko alam kung ano yon. Isang lumang pagkukulang, isang pagkakamali, o simpleng pagkadismaya sa kung ano ka na ngayon. Pero gusto kong sabihin sa'yo, hindi mo kailangang perpekto para maramdaman ang init. Hindi mo kailangang bumalik sa nakaraan. Minsan sapat na ang isang, oo, nagkamali ako.
Pero karapat-dapat pa rin ako sa sigla. Kaya bago mo sundan ang lahat ng mungkahi sa video na ito, tanungin mo muna ang sarili mo. Ako ba? Napatawad ko na ang sarili ko. Dahil baka yun na lang ang kulang. Hindi prutas, hindi supplement, kundi ang sarili mong yakap sa sarili mong kahinaan. At kapag nagawa mo yon, mas madali na ang pagbalik ng daloy, mas bukas ang loob sa koneksyon, at mas mainit ang paglapit kahit walang salitang binibigkas. Hindi pa huli ang init, hindi pa huli ang sigla. Narinig mo na ang 6 na prutas na may kakayahang ibalik ang sigla at init ng katawan at ang bonus na paalalang tahimik pero malalim ang epekto. Ngayon marahil ay tanong mo sa sarili mo, para pa ba talaga sa akin ang mga ganitong bagay? Ang sagot ay isang malinaw na oo, dahil habang humihinga ka, habang may kakayahan ka pang pumili ng mabuti para sa sarili mo, may pag-asa pa. Ang init ay hindi lang pisikal. Ito'y nagsisimula sa loob, sa kumpiyansa, sa emosyon, sa desisyong hindi pa tapos ang lahat. At bawat kagat ng ubas, bawat kutsara ng cherry, bawat patak ng granada, lahat ito ay paalala, buhay ka pa, kaya mo pa. Minsan ang pagbalik ng sigla ay hindi isang malakas na pagbabalik. Tahimik ito, paunti-unti. Pero tunay, kapag pinili mong alagaan ang sarili mo, muling bumubukas ang katawan sa koneksyon, sa pagmamahal, sa damdamin, sa pagiging buo. Kaya kung naramdaman mong may nagising sa'yo habang pinapanood mo ang video na ito, mag-iwan ka ng komento. Isa lang, pero ginawa ko. Dahil baka ang hakbang mong yan ang inspirasyon ng iba. Mag-subscribe ka. Hindi dahil kailangan namin ng numero, kundi dahil gusto naming kasama ka sa pamayanang ito ng sigla at pag-asa. I-share mo ito. May isang kaibigan kang tahimik lang pero baka naghihintay ng ganitong paalala. Hindi pa huli ang lahat. Habang may paghinga, may init na pwedeng bumalik.